Tarangkahan ng palasyo. Lagyan po natin ng tamang konteksto sapagkat ang dami pong mga releases ngayong araw ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Wala naman pong ngipin yan, wala pong karapatan o wala pong power yan o kapangyarihan na mag-prosecute. Lahat po ng ginagawa nila essentially ay fact-finding lamang. At lahat po ng kanilang findings, duplication nga po, redundancy nga po ito eh. Lahat po ng magiging findings ng ICI, hindi po binding yan sa gobyerno, hindi po binding yan sa Department of Justice, hindi po binding yan sa Office of the Ombudsman. Bakit? Recommendatory lang po yan at the most. At most recommendatory lang po yan. Kung ano man po ang maging findings nila, kung merong mang totoong findings, yan po ay re-revisahin pa ng Office of the Ombudsman kung ang direksyon ay papunta sa Sandigan Bayan. Kung hindi naman po ay sa Department of Justice, re-revisahin din po yan bago sampahan sa mga kaukulang korte, Regional Trial Court. So, yung ICI ho, kaya po sinasabi natin ang ating pamagat, tarangkahan ng palasyo, nahinto po ang Blue Ribbon hearing sa Senado doon sa affidavit ni Robert Bernardo. Hindi po natin lulubayan yon sapagkat malinaw po doon na may pananagutan yung Yusek Trigive Olaivar ng Department of Education. Nag-leave na daw po ito sa kanyang posisyon, subalit hindi po nangangahulugan na hindi na siya dapat imbestigahan at ipatawag sa Senado. Over the weekend, mga kababayan, alam ko na susubaybayan din ninyo na ang direksyon daw po ng Blue Ribbon pag ito ay muling nag-convene, hindi na po patungkol sa flood control funds at hindi na po sa flood control funds anomaly. Hindi na po yung flood control projects at hindi na po yung flood control funds anomaly. Ang tutunguhin na raw po nila yung farm to market road. Babalik lang po natin para nasa tamang giya po tayo at tamang konteksto. Huwag po natin kakalimutan kung ano yung ginawa nila doon sa pagdinig ng kaso nung Alice Guo, yung mayor po ng Bamban. Sinasabi po nila na kaya napakahaba nung pagdinig dyan sa kaso nung Alice Guo dahil daw po si Alice Guo ay isang threat to national security. Maaari sapagkat na peke niya yung kanyang mga papeles at yung kanyang birth certificate, nagawa niya at napalabas niya na siya ay Pilipino, ang katotohanan ay hindi naman pala. So maaari, ibigay ho natin sa kanila yan. Subalit, Alice Guo, isang individual, masasabi nating pribado, although siya ay mayor din naman ng Bamban. Higit pong malaki yung ginagawang kasalukuyang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol nga po sa flood control funds anomaly at flood control projects anomaly. Pati na yung ghost projects. Higit pong mas malaking issue ito kesa sa nationality kung paano niya na-acquire yung kanyang illegal Filipino citizenship ni Alice Guo. Yung kay Alice Guo po ay tumakbo ng ilang buwan. Maaring 6 na buwan hanggang 1 taon. Please feel free to message to correct me if I am wrong. Pero hindi naman maaari. Nasasabihin ng bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee na last 2 hearings na lamang daw yung gagawin ng Blue Ribbon. Kaya po tayo ay ilalagay natin sa konteksto, sadya pong kitang-kita, pati ang ICI, kitang-kita ang cover-up. Nasa tarangkahan na po ng Malacanang. And suddenly, the Blue Ribbon, the incoming chairman, kung hindi pa siya nanunumpa as chairman ng Blue Ribbon, will suddenly pull the plug. Papatayin mo yung pagdinig ng Blue Ribbon. Madami pa pong nakabinbin. Puntahan po muna natin yung ICI. Yung ICI, pinatawag kanina si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez. At nagsaad nga na willing daw siyang ipahayag yung kanyang personal knowledge, yung nalalaman sa budget process, etc. Pwede ba nating paniwalaan yun? During his term as speaker during the 19th Congress,
Di bali na po yung 20th Congress, hindi pa po dumadaan sa kanya yung budget dahil siya nga po ay essentially pinagbitiw na ng Malacanang bilang speaker. Pero dapat natin siyang panagutin doon sa 2023, 24, and 2025 unconstitutional, illegal, immoral, invalid national budget. Kaya po tayo babalik diyan. Yung ICI naman ho, mga kababayan, alam ko hong matatalino Pilipino na kahit anong ipapakain sa ating kasinungalingan, hindi na po ninyo bibilin yan, hindi na po tayo magpapabudol. Yung ICI, simplify the investigation. Bakit mo unang ipatatawag yung pinagdududahang isa sa ulo ng korupsyon, si Martin Romualdez? Ipatawag ninyo si SunWest Construction and Development Corporation. Nabanggit po ito kanina na bahagi din sila doon sa maanumalyang laptop deal ng Department of Education. Imagine niyo kung ano tinatawid nito . Hindi lang ito infrastruktura, hindi lang ito flood control funds, hindi lang ito flood control programs or projects. Tumatawid din po ito pati sa Department of Education. No wonder even the Education Commission 2 ng Kongreso, napatunayan nila na halos lahat nga po, hindi ba, ng ating grade 4 students ay hindi daw po dapat grade 4. Pagkat sila'y mangmang at walang sapat na kaalaman. Nandyan po yan sa report. At halos lahat daw po ng grade 4 students ay dapat grade 1 lamang. Hindi po nakakagulat kung pinasok na po ni SunWest pati yung deal ng DepEd sa laptop. So kung totoo itong si ICI, ipatawag ninyo si SunWest or si Highton. But alam mo ninyo kasi, wala ho ako. Personally, you do not have to agree with me. But I personally, I have no expectation, I have no reliance whatsoever on the ICI. Why? Wala pong power yan, walang poder yan, walang kapangyarihan yan. Wala mang imbitasyon, wala man lang kapangyarihan yan na mag-issue ng subpoena. Walang kapangyarihan yan na mag-cite ng kahit na sino in contempt. Hindi po maaari . Hindi naman po dumaan sa Kongreso, hindi naman po isang legislative process yung pagtatatag dyan sa ICI. Katunayan, wala nga pong pondo yan . Hindi ko alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw na gastusin lahat ng nai-involve dyan sa ICI. Maaring sabihin nila, we are doing this for the love of our country, for the love of the Filipino people. Fine. But, patawag nyo nga yung SunWest Construction and Development Corporation. Sige nga. Ipatawag nyo nga yung Highton Construction and Development Corporation. Sige nga. Ipatawag nyo nga kung talagang totoo kayo, si Governor Chavit Singson, na who's been conducting and giving interviews left and right at pinapahayag niya yung kanyang nalalaman. Babalik po tayo dito sa tarangkahan ng palasyo. Dito po sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Huwag po nating tigilan ito sapagkat there are 7 paragraphs sa kanyang affidavit. Kay Robert Bernardo, para lang po ipapakita natin uli. Huwag po ninyong kalilimutan na meron pa po tayong ongoing Blue Ribbon Committee hearing. Kinakailangan patuloy tayong mag-assert bilang Pilipino na dapat wag itigil ang Blue Ribbon. Ang dami pa pong mga katanungan dito. Kagaya na lamang nung pagtatanong pa dapat kay dating retired Marine Sergeant Orly Gutesa, di ba? Napakatapang yung pahayag ni former Marine Sergeant Orly Guzeta. Orly Guzeta. Hindi pa po tapos ang pagtatanong sa kanya. Siniraan yung tao na wala namang interest dito, hindi involved, kundi malapot lang yung kanyang pagiging Pilipino at pagmamahal sa bansa. Dapat ibalik yan diyan sa Blue Ribbon at muli pang tanungin, usisain at hayaan.
ang mga iba pang katulad niya o kasama niyang security officers o katropa niya o kabaro niya, mga dating Marine din siguro, hindi ba, na magpahayag ng kanilang nalalaman to corroborate yung forthright na pahayag ni Sergeant Orly Guzeta. I got his name right this time, si Sergeant Orly Guzeta. So nasa tarangkahan na po ng palasyo. Bakit? Hindi po tayo dapat pumayag na hindi ipatatawag yung Undersecretary Trygive Olaybar. Sapagkat ito po yung nag-represent na siya raw po ay sugo ng Malacanang. Kanya nga po yung ating pamagat ngayon, tarangkahan ng Malacanang, nandyan na po yung issue ng flood control funds anomaly, yung ghost flood control projects, nasa tarangkahan na po ng Malacanang. Ano ang patunay? Yung sinumpaang affidavit ni former DPWH Yusek Robert Bernardo. Dumaan po ito sa dating Justice Secretary na ngayon ay Ombudsman na. Dumaan ito, magkatabi sila Hindi inedit yung Yusek Trygive Olaybar of DepEd. Napakahalaga po nito. Ito po talaga, slam dunk na po ito, slam dunk testimony po ito ni Yusek Robert Bernardo. Nakalagay dito, inilako nung Yusek Olaybar yung 2.85 billion worth ng infrastructure projects. Tangan-tangan ang kanyang umano'y authority from the Office of the Executive Secretary. To be fair, maaring walang kinalaman ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Kaya marapat lamang na talagang dapat magpatuloy ang Blue Ribbon. Isa lang itong si Yusek Trygive Olaybar at tanungin, anong otoridad mo? Nakalad ka rin ang Office of the Executive Secretary kung wala ka talagang authority. At kung meron naman, sino ang kausap mo sa Office of the Executive Secretary? Bakit ang tapang-tapang ng apog mo na sabihin na ikaw ay kumakatawan sa Malacanang? Hindi nga po sa Department of Education kung saan siya ay kasalukuyang Yusek na nag-leave lamang. Makikita po ninyo yung trahedya na nangyayari dito sa anomalya at investigasyon ng flood control programs. Lahat po ng nasasabit ay nagli-leave. Meron nga po nag-leave na po ng bansa Si Saldico lumayas na po ng bansa. Pag-uusapan din po natin yung mga posibleng ikaso diyan sa mamang yan. Pero katangi-tangi yung Yusek Olaybar. Pag-isipan po niyo ito, lagay natin sa tamang konteksto. Yung kanyang natanggap na listahan ng proyekto worth 2.85 billion dahil ang tangan-tangan niya, ang kinaladkad niya, bata raw siya ng Malacanang, he represented himself as someone with authority from the Office of the Executive Secretary. At ang nais niyang pakialaman ay yung unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, alam mo ninyo, base sa Revised Administrative Code, yung unprogrammed appropriations, marirelease lamang po yan kapag inaprubahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit meron din silang anomalyang ginawa dito sa GAA. Yung GAA is a general law that is not supposed to amend any existing special laws. Kagaya ng Universal Healthcare Law, yung Sin Tax Law, yung Revised Administrative Code. Pero dito po sa GAA, binaypass po nila, sinort circuit nila ang proseso. Basta't inaprubahan ng DBM Secretary na si Amina Pangandaman, hindi na kinakailangan ng pahintulot ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tanong, dahil diyan sa amendment na nagaganap sa loob ng GAA, bawal po yun law students na nanonood, marami po yan, yung mga kapwa ko, abogado, kompanyero-kompanyera na nanonood, alam nyo ito. A general law cannot amend. Bawal po yan, illegal po yan. A general law cannot amend a special law. Yung appropriations law
appropriations lang po yan. Usaping pananalapi o budget lamang po ng ating bansa yan. Hindi po yan pwedeng mag-amenda ng existing special law or special laws. Pero itong katangi-tangi yung budget ng 23, 24, and 25, inamend po nila yung revised administrative code, inamend po nila yung syntax law, inamend po nila yung universal healthcare law sapagkat naglagay sila ng provisions doon na tanging ang DBM lamang ang sole approving authority to release at pakialaman yung unprogrammed appropriations. Tanong, bakit napakalakas ni Trygve Olaivar sa DBM Secretary at yung kanyang hininging 2.85 billion listahan ng proyekto at yung 2.85 billion na halaga ay siya ring eksaktong halagang inaprubahan ng DBM. Ano nga po yung huli nating tanong, paano naluto yung sweetheart deal ng DBM Secretary Pangandaman at nitong USEC ng DepEd na si Trygve Olaivar? Kailangan po nating usisain ito sapagkat pera po ng Pilipino ito, 2.85 billion pesos. At hindi po lumipas ang mahabang panahon, nag-release ang DBM ng Special Allotment Release Order na 2.85 billion. This is essentially a recap of what transpired during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bago po nagbitiw si Ping Lacson bilang chairman nito at ipinasa sa bagong chairman na si Erwin Tulfo, na agad-agad dali-daling nagpasabi na last 2 minutes na lang daw, 2 hearings na lang. Abay, wag ho tayong papayag. Sapagkat ito'y harap-harapang panluloko po ito, harap-harapang pangbubudol. Nasa tarangkahan na ng Malacanang yung usapin ng korupsyon. Bigla-bigla pong ititigil. Ipapasa sa ICI. Ano po ang kapangyarihan ng ICI? Wala pong subpoena power yan. Wala pong contempt power yan. Mabuti pa po sa Senado, nagkakaroon ng first-hand participation ang mamamayang Pilipino sapagkat live pong ginaganap ang pagdinig. Hindi man tayo sang-ayon sa direksyong nagaganap paminsan-minsan, but at least ang saving grace po niyan, live. Napapanood natin, and I think in other forum, social media platform, pwede pa kayong mag-comment sa kanilang comment section or dun sa comment box. So doon, nagiging participative po yung ginagawang pagdinig. Yung ICI, lantarang cover-up po ito. Lantarang cover-up po ito. Linalaro po tayo nito. Huwag po tayong umasa ng kahit maliit na katarungan dito sa ICI. Wala po ito. Cover-up po ito. Dapat ang pinatatawag dyan, patawag ninyo openly. Si Governor Chavit Singson, hindi kinakailangan niya ng closed door. Nagbibigay nga ng mga interviews left and right. Tarangkahan ng palasyo, nahinto po dito sa affidavit ni Yusek Bernardo. Bukod sa agad-agad na aprubahan yung 2.85 billion, na-receive po ng SARO, inirelease ni Mina Pangandaman, papunta po sa DPWH, talaga pong makapal ang muka nitong Yusek Trygve Olaivar. Sapagkat humirit po ito, base dito sa sinumpaang salaysay ni Yusek Robert Bernardo ng 15%, 15% commitment. So you have to do the math. Ang laki po nun. Ang 15% po nito yung mga kalahating bilyong piso ang hiningi niyang commitment. At pinatunayan po ito ni Robert Bernardo na ilang ulit daw siyang nag-deliver. Ilang ulit siyang naghatid o dili kaya'y nag-utos ipahatid ang pera kay Yusek Olaivar, kundi po sa Magallanes sa Makati ay sa ibang lugar. Yan po'y dapat tanungin pa sa Blue Ribbon. Tarangkahan na po ng Malacanang yan. Malaman natin, meron bang otoridad yung Yusek Trygve Olaivar mula sa tanggapan ng Executive Secretary o kinaladkad lang niya ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary
o kinaladkad lang niya ang pangalan ng Malacanang, sumisimbolo sa tanggapan ng Pangulo. O sadyang meron siyang kapusta, meron siyang kasosyo, meron siyang karansaksyon sa loob ng Office of the Executive Secretary. Dahil kung meron, kinakailangan mahubaran, kinakailangan pangalanan, kinakailangan panagutin kung ang hinihingi talaga natin ay transparency and accountability. Importanteng pag-usapan natin yan. Pangalawa, tarangkahan ng Malacanang. Sinasabi na po ilang ulit na nahinto po, hindi natin alam kung nakalimutan o sadyang hindi pinabasa o sadyang pinahinto, yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya. Yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, mahalaga po yun. Sinasabi po roon, binabanggit po doon sa paragraph 30, malinaw po, ipakikita ko lang uli kaya nga po yung ating pamagat ngayon, tarangkahan ng Malacanang. Paki-ano nyo na lang paki-screenshot ninyo. Wala po tayong mga volunteer staff ngayon, kaya mag-isa po tayo. Screenshot po nyo yan. Yan po yung mahiwagang paragraph 30 ng affidavit nung lalaking Diskaya, ni Ginoong Diskaya. At nakalagay dito, pinangalanan yung RD Ronel Tan. Dapat ipatawag yung regional director ng Region 1 na may sakop sa Ilocos Norte. Importante po yung kung ang hinahanap talaga natin ay katotohanan. Hindi ho kasi pwedeng may pinag-iinitan, meron pong iniiwasan, merong tinititigan, merong sinusulyapan lamang, at meron talaga namang hindi makuhang tingnan. Hindi po yan ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Lumilindol na nga po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya ulitin ko rin singit ko lang ho yung aking palaging panawagan. Bago pa po nagkaroon ng sunod-sunod na malalakas na lindol, akin na pong panawagan dahil inamin naman during the Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Yusek Robert Bernardo at ni dating District Engineer Henry Alcantara, lahat po ng kontrata sa DPWH ay areglado na. Luto na. Meron nang talagang nanalo, merong kunyaring bidders at meron na silang arrangement. Pati daw po ang public school buildings na inimplement ng DPWH. Mahalaga po, uulitin ko, bago pa mahuli ang lahat, ayokong mangyari, hindi sana mangyari, bago pa mangyari ang isang malakas na lindol. Sa ating bansa, nangyari na sa Cebu, nangyari sa Davao, nangyari sa Baguio, malalakas po ito But bago pa mangyari yung ating kinakatakutan, na the big one, inspeksyonin na po lahat ng public buildings, public infrastructures, roads and bridges, most especially public school buildings na merong kinalaman o dumaan sa DPWH. Dahil malamang po sa hindi, substandard yan. Inamin na po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon pa lamang kung kulang yung tao ng DPWH sa dami ng inyong sisiyasatin pagdating po sa structural integrity, gamitin ninyo ang Armed Forces of the Philippines Engineering Brigade. Hindi ko alam kung may engineering brigade din ang PNP. Gamitin ninyo, pagtulong-tulungan ninyo. Inspeksyonin ninyo yung structural integrity, gumawa kayo ng isang masusi, thorough public audit of all public infrastructures, public buildings, most especially public school buildings. Hindi po walang basihan yung ating pangamba, agam-agam at takot. Dahil din po doon sa EDCOM2 report, dyan po ginawa yan sa House of Representatives, sinabi rin po ng EDCOM2 report na sa 10 public school buildings, 3 lamang daw po ang dapat pang patuloy na gamitin at pakinabangan. Yung 7 raw po, in every 10 public school buildings, wala na. It's either dapat nang i-condemn, lumang-luma na, dapat nang i-repair at hindi na dapat gamitin. Let us not wait for that tragedy to happen. Mga kababayan,
may mga social media po kayo, magbato rin po kayo ng inyong mga komento. Kalampagin natin yung namumuno po ngayon sa DPWH, si Secretary Vince Dizon. At yung military, nandyan po yung AFP Engineering Brigade, utilize po dapat yan, inspeksyonin. Primarily, dahil di ba yung kinakatakutang the big one, pag hinagip daw po tayo dito sa NCR, napakarami yung agad-agad na magiging biktima ng sakunang yan. Dapat to gumawa na ng agaran, thorough and honest to goodness audit on the public, the structural integrity of all public school buildings primarily, all bridges and roads na pinakialaman ng DPWH, pero syempre, hindi lang sila. Pinakialaman ng mga makakating kamay na mambabatas na hindi na nabusog sa kanilang tongpats. Diba? So sana bantayan yan